ito pa, pinapakilala ko po ang ating Grand Upline na ang Mr. Legacy na ang kabanatuan, si App Networker Jong Kahukong. Good morning. Good morning. Kumusta na mga Zoomnatics? It's Zoom time. Okay, yan po ang bali ang magiging pangalan ng system na ginagamit natin ngayon, Zoom time. No? Dahil ang Zoom isa sa pinaka-sophisticated na tools na ginagamit ng hindi lang natin, kundi halos lahat ng kumpanya, mga school. Ito po ang ginagamit ngayon. Kaya ang Zoom, kahit maraming kumpanya ang bumagsak ang sale ngayong during lockdown, ang Zoom ang isa sa umangat. In 3 months, nakapag-create siya ng sale na more than $4 billion. Kaya sabi ko nga, marami na ngayon Zoomnatics. Ngayon, isa tayo sa mga yon. Bakit ba? Bakit ba kailangan natin gawin ito? Kasi wala naman tayong magagawa. Hindi tayo makakalabas. Tayo mga naka-lockdown ngayon. Tayo naka-quarantine. Sabi, ang mga lumalabas lang ay yung mga may importanteng gagawin sa labas. Mga frontliners o yung mga kasama sa mga skeleton force ng government o private company. Like telecommunication, electricity, and iba pa na kailangan ngayon. Kasi hindi naman ubrang i-lockdown lahat dahil masisira ang economy natin. Sabi nga kapag wala nang tumatakbong pera sa labas, ay babagsak na ekonomiya ng bayan. Pag bumagsak ang ekonomiya ng bayan, babagsak ang probinsya, ang bansa. At masisira ang economy, hindi lang ng bansa, kundi ng buong mundo. Sapagkat ang buong mundo ngayon ay affected nitong tinatawag nating pandemic, coronavirus health crisis na ito. Pero sabi nga, wala tayong magagawa dyan. Hindi natin kayang kontrolin yan. Kahit anong gawin nating reklamo, kahit anong gawin nating pag-iisip, nag-iisip pa, paano nangyari ito, kailan matatapos to, sino may gawa nito, paano ginawa ito. Kahit malaman mo yun, sasakit lang ang ulo mo . Isa lang ang kailangan natin gawin. Isa lang kailangan natin isipin dahil sabi nga, kailangan i-conserve na natin yung energy natin . Ano yung pwede nating pag-isipan ngayon? Ang kailangan natin pag-isipan, ano ang magagawa natin ngayon during lockdown. Tapos na, yun lang. Yun lang kaya natin, magagawa natin. Sarili lang natin ang kaya natin i-control. Hindi natin kaya i-control kung ano mga nasa labas. Ang mangyayari lang dyan, magpe-pray lang tayo at bahala na ang Diyos kung kailan niya tatapusin yan at ano gagawin niya yan. Basta tayo, ang kaya mo lang kontrolin, sarili mo, sarili natin. Ano yun? Sumunod tayo sa gobyerno. Pag sinabing stay at home, 3 words lang naman yun . Madaling sundin yun. Kahit nabagot ka na. Okay lang. Sabi nga, yung sandaling sakripisyo, pwede mong gawin kung magkakaroon ka naman ng mahabang benefits. Kesa naman, hindi ka nagsakripisyo, lumabas ka, nahawa ka, o ayun, hindi lang ikaw nahawa, nanghawa ka pa. O di lalong lumala. Mas damami ang problema. Mas tumagal ang nangyari. Kaya abi nga, ang magagawa lang po nating tulong ngayon, tulungan natin ang ating sarili, kontrolin natin ang ating sarili. At kung may magagawa tayong tulong sa ating kasamahan, tumulong po tayo. Kung mayroon lang naman. Kung wala, di wala. Okay. Wala naman akong pera, paano ako makakatulong? Gusto ko man tumulong, wala naman akong pera. O sige, ganito na lang. Tulungan mo na lang yung sarili mo. Pagka tinulungan mo yung sarili mo, nakatulong ka pa rin sa gobyerno. Ibig sabihin, hindi ka na magiging pabigat.
Okay? Yung tulong ng gobyerno para na lang talaga doon sa mga walang kakayanan. Ano? Sabi ng iba, ako nagpapakahirap, tapos yung iba nagpapakasarap naman. Ang sarap ng buhay ng mga tambay. Kala nyo lang yun. Bakit? Ang tambay walang sweldo. Ngayon lang sila masarap ang buhay. Pero kapag sumusweldo, at kinsenas katapusan, sino masarap ang buhay? Hindi ba yung mga sumusweldo? Ano lang yun. Hayaan na natin sila. Sabi, dahil yun yung tambay, yun ang papel nila. Kumbaga sa pelikula yan, ang buhay ay parang pelikula. Mayroong bida, may kontrabida, may extra. Huwag tayong magagalit sa mga extra. Kahit walang mga ginagawa yun, sila yung pampaganda ng pelikula. Kumbaga naalala ko nung ako'y nag-aaral sa Recto, madalas ay nasasama kami doon sa mga extra. Yung mga naglalakad lang, binabayaran yun. Alam niyo ba yung mga naglalakad na yun? Kasama sa pelikula yun. Kasama yun, kasamang nakaset up yun. Sabihin, kung hindi ka kasama sa cast, hindi ka makikita rin sa pelikula. Hahawiin lahat ng hindi makasama. Kaya ikaw, hindi ka titingin doon sa camera dahil ikaw naglalakad ka lang. Pero may bayad ka. Yung binabayaran, sabihin ba ng bida? Ba't pinayaran nyo? Wala namang ginawa, naglakad lang. Samantala ako nagpapakahirap, mamatay-matay ako sa pagpapakuan tapos sila binabayaran. Parang ako nagbabayad sa kanila. Ganun lang din po yun dito. Dahil ang bida naman, malaki ang kita. Ang bida siya ang bida. Bida, kontrabida, tsaka extra. Isa lang ang pwede nating papilin. Ngayon, kung tayo na bida, wag na tayong wag na tayong manghinayang doon sa kinikita ng mga extra at saka kontrabida. Yung iba kasi ganun nagagalit nakakita ko na nagagalit sa nagtarandam. Bakit daw yung mga tambay tinutulungan, yung mga nasa mga wala namang ginagawa. Kasi papel nila yun ano gagawa? Yun yung papel nila sa mundo. Pag tinanggal naman niya, may giging imbalance. Sabi nga, kailangan may master, may servant. Sabi, dapat maghanap buhay sila. Huwag silang maging meron naman talaga, pero meron talagang nakatakdang yumaman. Swerte mo nga pagka ikaw yung nakasama doon. Paano pag yumaman lahat? Ano mangyayari? Sino pa katulong mo? Kaya nga sila hindi nagpapayaman. Para meron ka pang makakatulong balang araw. Sabihin, kanya-kanya tayong papel sa mundo. Ginawa na ang pelikula ng buhay natin. Okay, kung yun ang papel mo, kung ikaw ay bida, pumapil ka na bida. Kung ikaw ay kontrabida, huwag kang papayag na maging kontrabida ka. Ang kontrabida pwedeng maging bida balang araw. Kaya sabi nga, kanya-kanyang papel ng buhay, ang buhay natin sa mundo. Swerte ka. Bakit? Ang dami mga nasa pagamutan ngayon. Hindi lang ngayon, talagang marami. Alam niyo ba na ang namamatay sa pag-inom ng alak lang, yung nagkakasakit dahil sa alak is 4 sa bawat minuto. Sa buong mundo, 4 sa bawat minuto. Sa sigarilyo, yung nagkakasakit ng lung cancer dahil sa sigarilyo, 9 sa bawat minuto. Yun yung namamatay. Ay, dami na palang namamatay. Bakit hindi pinapasarado yung sigarilyo? Yun yung papel Ano ba tayo magagawa? Ba't hindi pinasarado yung sigarilyo? Yun ang gusto ng tao No? Okay, kaya nga mahirap. Okay lang yun. Yun ang gusto nila. Yun ang papel nila. Baka yun ibinigay na papel sa kanila. Okay? Kaya ganun. Kaya magpasalamat po tayo. Hindi tayo nakasama sa mga may sakit. Marami din tao na nadali ng mga kalamidad, lindol, bagyo, may bitamaan ng bulkan, o hindi tayo kasama doon.
Merong iba, nasa magugulong lugar, sa mga giyera, bata, matanda. Kita nyo kung mamamatay yung mga bata at matanda. Hindi tayo nakasama ron. Eto, tapos nabubublema, ikinulong lang ng 1 buwan. Ang dami nagre-reklamo. Tapos hindi lang nabigyan ng rasyon ni mayor o ni barangay captain. Ang dami nagre-reklamo. Ano? Sabi, asa sa atin lang. Alam niyo ba, sabi ko nga alam niyo yung COVID-19, napakagaling pala. Bakit kanyo itong panahon na to, ito yung tinatawag na climate change sa time Nagpapalit ang mainit at malamig. Pag nagpapalit ang init at malamig biglang iinit, ano nagiging sakit? Ubo, sipon, yan, trangkaso. Pero nakakita na ba kayo na nagkaroon ngayon ng ganyan? Nakakita ka na ba sa Facebook na sinasabing may ubo ko, may sipon ako? Nakakita na ba kayo ng mga taong nag-uubuhan ngayon? Kung meron man, mangilan-ngilan, hindi katulad ng araw. Pag tinamaan ng panano, sabi ko, tama pala yung sabi ng father ko, na ang sakit nasa isip lang. Pero nung dumating ang COVID, napipigilan tayong umubo. Napipilitan tayo magkatrangkaso. Napipigilan tayong magkasipon. Ano? Kaya ang nangyayari, kuminsan akala natin hindi maganda, pero mas nakakaganda pala. Bakit? Nagkaroon tayo ng control sa ating sarili. Nautusan natin yung ating sarili na gumawa ng mga antibodies para labanan yung mga sakit. Kaya medyo hindi tayo tinatabla ng sakit ngayon. Nakita nyo ba? Ganun yun. Hindi na naging tamad yung immune system natin. Naging masipag na siya, naggumawa. Kasi ikaw, na-aware ka na may kalaban. Gawa kayo ng panlaban sa katawan natin. Kaya meron siyang maganda na ibuti sa atin, sa kalusugan natin. Naging ready ang katawan natin para labanan yung virus na yan. Kaya lahat po na nangyayari sa mundo, lahat nangyayari sa buhay natin, sa tingin natin kuminsan ay curse, sabi niya, kuminsan ay sumpa, kuminsan ay hindi maganda. Pero kapag tinignan natin yan, mayroong maganda riyan kasi gawa ng Diyos yan. Niloob ng Diyos yan. Kaya may maganda yan. Yun lang yung gagawin natin. Kailangan makita mo ano ang maganda sa nangyayari. Isang maganda sa nangyayari, nalaman natin mahalaga pala kalusugan. Ano pa? Kailangan pala natin mag-ipon. Kailangan pala natin magkaroon ng extra income. Hindi pala ubrang ipangkuhan ang sweldo. Minsan, pagka nagsarado pala kumpanya, wala tayong sweldo, wala tayong mayayari. Kailangan pala meron tayong savings, may extra income. Okay? Ano pa nagawa natin? Natin, naging religious tayo ngayon. Tapos nagkaroon tayo ng time sa ating family. Nagkaroon tayo ng maraming time para sa ating sarili. Okay. Kaya yun tapos nakatulong pa tayo sa mundo. Napagpahinga natin ng mundo. Napigilan natin ang paggamit ng mga energy for 1 buwan. Kaya ang mundo nakarecover. Ang mga puno nakarecover. Nakagawa sila ng mga oxygen, bagong oxygen na hihingahin. Hindi lang natin, kundi hanggang sa mga susunod na generation. It's healing. Sabi nga, earth healing ang nangyari. Kaya ang daming magandang nangyari rito. Plus, ito pa, dahil dito, natutunan natin gumamit ng Zoom online. Alam niyo ba ito? This is 4 years na ang subscription ko rito. Kinuha ko to noong 4 years ago para lang sa mga OFW na member namin para makater sila sa yung mga nasa ibang bansa para magkausap-usap kami ng harapan, makaharap ko sila at makausap ko sila ng person ng harapan via Zoom. Kaya nag-subscribe po ako dito. Monthly, binabayaran ko to.
4 years ko nang binabayaran ito at ginagamit namin ito every Saturday and Sunday para ma-meeting ang lahat ng mga distributor namin sa buong sa labas ng bansa. Hindi ko naasahan na ito pala kasi mga taga rito noon ayaw namang gamitin kasi gusto nila offline, ayaw nila ng online. Kaya ngayon walang magagawa. Kaya ngayon puro onliner tayo ngayon. Walang magagawa kasi hindi naman tayo makakalabas, no? Kaya eto nangyari na, ginawa natin ito. Kaya ang ginawa ko nung karoon ng quarantine, okay, isinet up ko to nung una 2 p.m. to 2 a.m. every 2 hours ang presentation. Kaya lang, siyempre, napagod yung mga speaker. Sabi ko, i-set up na lang natin ng isang araw, every 2 p.m. Kaya daily 2 p.m. ang nangyari. Magbatas, kinausap ko po yung mga top earner na mga kasamahan natin, yung mga kumikita na, yung mga marketing team, yung mga training team, HOF, lahat ng mga pwedeng magkaroon ng idea o makapag-share ng idea, kinausap ko yan. Kaya po hanggang 17 o 18 meron na tayong mga guest speaker na magbibigay sa atin ng mga tip. Swerte nga, ano ko nandito na ba guest speaker natin? Teka, titignan ko lang. Nandiyan na. Nandito na ba? Oo. Okay, sige. Okay, ngayon, napakaswerte natin kasi ito po yung isa sa kasama na ito, very inspiring ang kanyang kwento. Isa siyang OFW dati at ngayon at ang maganda rito, kabayan natin ito. It's proud of Nueva Ecija. Ngayon kaya lang nag-migrate sila sa Manila at ngayon ay isa po sa mga top earner ng company na Empowered Consumerism platform. Ngayon, siya na magkukwento sa inyo. Paano ba nangyari? Ano ang naging, paano niya ginawa at ano ang kanyang mga achievement ngayon sa company. Please welcome Global Ambassador May Agustin. Hello, good morning po. Ayan, okay na. Okay, go ahead. Hello, kumusta na po, Madam? So, good morning po sa lahat. Nasa Manila kayo? Manila? Kainta po. Sa Kainta. Okay, sige. Pero yung mga bata na iuwi dyan sa Nueva Ecija bago nag-lockdown. Okay. Kuwan siya, meron tayong guest at meron tayong mga members dito. May mga guests galing sa ibang bansa at may mga members na nasa ibang bansa din. Sige po. Bali, ako po si May Teresita Agustin, dating OFW sa Hong Kong. So, sa lahat ng mga OFW, good morning po sa lahat. And napakaswerte natin kasi kahit na lockdown tayo, pwede nating magawa yung business po natin. Isa sa mga na-realize ko na napakaswerte at nasa AIM Global tayo, nasa Empowered Consumerism tayo. Kasi unang-una na, di ba, yung mga OFW hindi makapagpadala ng pera sa pamilya dahil lockdown. Swerte na lang na mayroon tayong income na may i-incas sa ating DTC. Kasi kung wala, paano na yung pamilya natin? Baka isa tayo sa mga nagwewelga ngayon dahil hindi mabigyan ng government, di ba? So, yun yung isa sa na thankful talaga ako na may Empowered Consumerism ngayon. So, ito yung 2010, nung nag-join po ako sa AIM Global. So, ginawa ko rin siya part-time. Kung OFW kayo, ginawa ko rin po siya part-time. Nasa Hong Kong po ako that time. Kung nakikita nyo na yung success story ko, isa po ako part ng top 20 ng within 5 years consistent. So, ayun po, 2012 na pauwi po ako ni AIM Global kasi yung income ko, nahigitan na nito yung income ko sa Hong Kong. So, part-time ko lamang siyang ginagawa. Biruin nyo po,
nag-average na ako nung 2012 ng 40,000 a month na ginagawa part-time, pasilip-silip lang sa Facebook. Hello, good morning. Pasilip-silip lang sa Facebook, pero dahil nga po sa yung tiwala ko sa business na to, pwede niya akong pauwiin. So yun, noong 2012, umuwi ako galing Hong Kong, nag-for good na po ako. Ginawa ko na full-time yung InGlobal. Ganon din yung asawa ko. OFW sa Saudi, umuwi na rin po, nag-for good. Pinagtulungan namin. Nung una, medyo negative pa si Mister, pero nung nakita niyang totoo sa InGlobal, sinuportahan po niya ako, saka pinagtulungan na namin yung business. Normal lamang kasi sa mga partner natin na kuminsan, nagne-negative yung mga partner natin. So, isang challenge sa atin na mga nakakita ng opportunity na ipaglaban, and kailangan na as soon as possible, magtagumpay ka. Kasi kung medyo dinidelay mo yung success mo, medyo hindi mo siya sinisipagan, syempre, habang tumatagal kasi, naiinip din yung mga tumitingin sa'yo eh. Gusto kasi nilang makita na hindi ka magtagumpay para masabi nila sa'yo na, diba tama ako, mali yung pinasok mo. So yung it's about time na sa lahat ng mga may partner na medyo negative, bilisan nyo po yung magtagumpay para pag uwi nyo, may ipakita nyo na, totoo yung InGlobal. Para pag nakita niya talaga, tutulungan ka na niya. Hindi ka na niya aawayin dahil sa InGlobal. Normal po sa lahat na may mga hindi positive yung mga partners. Pero ayun, pag-uwi namin, since wala kaming sariling bahay nung pumasok kami sa buhay ng asawa. Pwede na. Ayan. Kasi first time mo lang din share dito sa Zoom eh. So ito po yung nung OFW ako sa Hong Kong, ito yung na-invite ako. Yun yung itsura ko sa harapan. Kasi ang sabi sa akin yung nag-invite sa akin, kainan, pero hindi pala. Sabi birthdayhan, hindi pala OPP. So ayan siya, nakita nyo naman, talagang naasar ako kasi na-invite ako nga sa networking na naman. Ang daming ganda. Nag-search ako. So ayun, nung kung mag-FW ako sa Hong Kong, tapos yung asawa ko, OFW sa Saudi. So ito po yung buhay naming mag-aama before. So ako nasa Hong Kong, asawa ko nasa Saudi, tapos yung anak ko namin nasa Nueva Ecija. Sa mga OFW, isipin nyo na lamang yung sitwasyon nyo ngayon. Lalong-lalo na, di ba, ang hindi natin nakikita yung virus na nasasagupan natin. Di ba kung siguro kung hindi pa tayo kumita ngayon, ma-realize natin na it's about time na dapat kumita na para makauwi na kayo ng Pilipinas at makasama na yung family ninyo. Kasi hindi natin alam na yung ngayon nga, yung coronavirus, ang hirap, di ba? So, ayan siya yung namin. And, ayan yung sagot ko. So, ito yung isa sa mga pangarap ko noon nung pag-uwi. Talagang sinulit namin yung time sa pamilya na kasi kahit na nandito tayo sa Pilipinas, hindi tayo makapunta sa mga kahit sa Splash Island man lang kasi di ba yung gastos, kung lumalabas ang pamilya, ang laki ng gastos, kaya kung minsan nag-i-stay na lamang tayo sa bahay. Ito nung pangarap ko na mag-out of town ang buong angkan, na all expenses paid naming mag-asawa. So ito kami sa ito yung masasabi ko na marami yung may pera pero hindi kaya na mag-out of town ang buong angkan na kayo mismo yung gagastos ng 3 days na hotel, accommodation at pagkain. Pero dahil nga sa InGlobal, naging posible yung mga pangarap na imposible. So, ito naranasan ng mag-travel dito sa Pilipinas. May mga free travel din. Ayan.
So ito yung first travel ng parents ko na sabi ng father ko, yung sa AIM Global na tinatawanan ko, na inaayawan ko, ito lamang pala yung makakapagpatatak sa passport ko. Kasi nagpa-passport ako before, na-expire na lamang, hindi ko pa nagamit. Pero dahil sa AIM Global, nagamit ko. Kaya malaking pasalamat ko na yung anak ko, naging matigas yung ulo. Pinagpilitan pa rin si AIM Global. So yung mother ko naman, first time niyang makasakay ng eroplano. So yun yung masarap na ganti sa mga nagne-negative na pamilya. Di po ba? So yung panganay, ilang beses nang pabalik-balik sa Hong Kong. Ito yung first travel namin na pamilya sa Shanghai, China. Ayan. Ang ano ko lamang po sa pag-travel na kasama yung pamilya, iba pala yung magtra-travel ka na papunta ng abroad na magtratrabaho. Ang sakit sa pakiramdam pagka pa-take off na yung eroplano. Pero pagka magtra-travel ka na kasama yung pamilya mo na bakasyon at makita mo yung smile nila, grabe, talagang priceless yung smile nila. And ito, dating OFW, marami na ring mga napuntahang bansa. Ito yung sa Bali, Indonesia. All expenses paid to ng offline. Ito yung sa Nami Island. Ayan, kasama ko yung plain housewife ko na leader, si Fatima Balin. So ito yung sa Maldives. Ayan. Diba? Ang ganda. Ito naman yung sa Thailand. So, ito po, isang OFW na nakapag-hit ng profit sharing. Naging part ng top 20. And ito yung masarap. Every year kasi, merong top 50 elite. So ito yung sinasabi nila na, 'di ba, pagka nagsasabi sila kaysa bumili ka ng LV bag na napakamahal, bakit bili mo na lamang ng ibang property? Pero aayawan mo pa ba naman yung LV bag kung libre na? So ito na isa sa mga gift ng DOD, mga top 50. Kaya ini-encourage ko kayo na tawin nyo yung AIM Global Empowered Consumerism. Napakaswerte nyo kasi meron upline kayo na nandito lang lagi. So ito po, isa sa mga na-invest naming mag-asawa, yung meron kaming lote sa Playa Laia, Batangas. Private resort yan, private resort po yan. So, walking distance lamang yung sa dati yung sinasabi kong sasakyan ng father ko. Ito po yung first car namin. Ito yung second car namin. Pero yun po, nung nag-umpisa ako sa AIM Global, naglilinis lamang ako ng sasakyan ng amo ko. And then sinasabi ko na magkakaroon din ako ng sasakyan. Tapos nahuli ako ng amo ko na naka-smile. Sabi niya sa akin, ba't ka nakangiti? Sabi niya gano'n sa akin. Wala lang ma'am, sabi ko. Pero nag-i-imagine kasi ako na darating yung araw, magkakaroon din ako ng sariling sasakyan, tapos sasakyan ko na yung nililinisan ko. And ano lamang ba, yung law of attraction, grabe, ang lakas pala. Kasi hindi lamang isang sasakyan, kundi dalawa yung naging sasakyan namin. So yan si Bumblebee. Ito yung best na nakuha ko talaga sa lahat sa AIM Global, yung magkaroon ng time sa family. Kasi maraming pera. Marami yung OFW na may magandang bahay. Pero yung pong oras na makasama yung pamilya, uuwi lang once a year or twice a year, and limited pa yung oras nila. Pero dahil po sa AIM Global,
ilang years na po talaga na wala kaming bread and butter na namin si In Global, pero kasama pa rin namin yung pamilya namin na namin sa magandang paaralan yung mga anak namin. At nabibigyan namin kung ano yung mga pangangailangan nila. Ngayon, lockdown, although nasa Nueva Ecija sila, dahil sa empowered consumerism, tuloy-tuloy yung negosyo, hindi ako nangangamba na wala silang makain doon dahil nabigyan ko na sila ng pondo doon. Ayan. So, yun po yung success story ko na ang masasabi ko lamang ngayon, kung isa kang OFW na ayan, paano ba to up, John? Hindi ko makita yung screen. Screen na. Ayan. Tama ba? Ano po ba? Tignan mo, click mo yung more. So may tanong po ba kayo? Na-inspire po ba kayo sa success story ko? Gusto ko na sharing ka. Ibalik niyo na lang po muna yung host. Ano po ibabalik upline? White Light International? White Apa. International? Apa. Ano po? Make post. Ayan. Okay na po, up. Ano naman kaya? Hindi pa po. Okay na po. Stop mo muna sharing. Ay, stop share. Saglit. Dito lang yung share. Tapos ipunta mo sa host. Okay na pa. Yan na pa. Okay na po. Apa. Okay na? Okay na po. Okay na po. Okay, baka po may mga tanong kayo. Pwede po kayo magtanong sa ating guest. Taas lang po ang kamay ng gustong magtanong. Hello? O mag-picture pa tayo muna. Open video po, open video. Picture muna tayo, Mario. Mario, picture muna tayo. Okay. Open video po, open video. Okay, ready? Mario. 1, 2. Thumbs up po, thumbs up. Kaya pa, Okay, 1, 2, 3. Second page. Second page po tayo, second page. Kaya na-disable ko lang muna sa ano. Sige. Ganun dyan makikita. Ganda to apply Ano? Pwede gamitin ito Pwede yung gamitin ito sa mga lalo na sa'yo, mga international, di ba? Opo. Gamit sa'yo ito. Kasi siya hanggang mga 100 participant. Ang galing nga po kasi ang ginagawa pa lang namin talaga organic through sa Facebook. Kaya Facebook. Oo. First time kung mag-share dito, kaya nagtatanong ako sa'yo kanina. Yes, oo. Kasi sa maganda rito, interactive. Sa Facebook, chat lang. Dito, pwede ka mag-chat, pwede rin siya magsalita. Makausap natin. Pwede ang sharing,
pwedeng i-click kung sino mag-share kahit nasa ang bansa siya, pwede siya mag-share. Okay na po, second page. Sige, okay. Second page tayo. Sila Saldo Flores, Froil Anthony, G. Buscay, open po yung camera. Kay May Manansala. May, baka nasa trabaho si May. Kaya hindi ba? Ah. Hong Kong yan, Hong Kong. Sige po. Ayan. 1, 2. Thumbs up lang po, thumbs up. 1, 2. Okay po. Okay, pwede na po tayo magtanong. Sino po mga magtatanong? Doon sa mga guests natin, pwede po kayo magtanong. Yung mga member, pwede rin kayo magtanong. Kahit na wala doon sa tinapik niya. Pwede, wag lang love life. Pwede kayo magtanong sa kanila. Sige po. Tanong po, tanong. Oh, mamaya kayo magtatanong uli pagka Wala na. kayo magtatanong Tanong na po kayo ngayon. Tanong nyo na sa kanila. Ano ba mga pwedeng gawin? Ako magtatanong. May paano ginawa mong setup doon sa kuwan? Yung kasi mga OFW, hindi na malaman paano yung setup na gagawin nila doon sa mga ano tawag dito, yung mga account nila. Ano ba magandang setup ng account? 1 head, 3 head, 7 head? Ang ano ko po, yung account ko kasi dati, one account tapos may left and right. Kasi nga nung pag-join ko, syempre, nandun pa rin yung duda. Tapos sabi, bigla nagkaroon na ako agad ng 2 na-invite. Sabi nung ni-up June sa akin, mag-add accounts ako kasi daw magpo-corner ako. So sabi ko, ano yung add accounts? Tapos ano yung corner? Tsaka, bakit maglalabas na naman ng pera? Di ba? Napaka-negative. Negatron. So, ayan yun. So, sabi ko kay Up June, i-encode mo na yan para makita kung may left and right. So, ayun, yung main account ko, tapos may left and right na agad. And ngayon, ang laking pagsisisi ko kung bakit member na ako, nag-negative pa ako. Dapat pala, inaral ko na yung multiple accounts. Kasi yung account ko, yung main account ko, ang laki ng kinita. Tapos yung second and third, lahat na ng account ko, parang humahabol. Kumbaga yung first account, kumita na ng nasa 30. Tapos yung account, nasa 10. Parang ganun lang, ang layo ng difference. So yung mga nag-uumpisa pa lamang ngayon, much better talaga na mag-position na kayo ng maganda. Aralin nyo na, ngayon may 15 accounts. So, yung kahit na bago ka pa lamang, mahahabol nyo ngayon yung kinikita namin na matagal na. Kasi ngayon, mas nilakihan yung yung match sales bonus, nilakihan yung direct referral. So, aralin nyo na, magpaturo na kayo kung paano nyo ma-hit talaga yung 15 accounts. Na huwag ko kayong papayag kasi siya rin namang magsisipag kayo. Kasi, yan, hindi nyo na mababago. Kahit na magsisipag kayo pagdating ng araw, wala na yan, nandyan na yung account nyo eh. Kaya, habang bago pa lamang kayo, target nyo muna multiple accounts. And, saka kayo humataw. Siya rin ang mga hataw kayo, hatawin nyo na ng maganda kasi nakakapanghinayang po. Yan po, tata. May? Paano nga magandang approach sa mga anong mga approach ang ginawa mo as OFW? Paano ka nag-recruit ng mga OFW? Ano ba mga approach na ginawa? Actually po sa akin kasi hindi ako yung totally nag-approach. Bali, sila po yung nag-approach sa akin at nagtatanong. Kumbaga nakaka-catch up ko lamang sila most sa mga posting ko. Kasi kung minsan, i-relate nyo yung sitwasyon ng buhay nyo dun sa nangyayari sa inyo.
na nakaka-motivate. Kaya mapapansin nyo po, kahit dun sa posting ko ngayon, di ba, nagluluto lang ako or nag-aalaga ng anak, nasasabi ko na sa posting ko, sa caption ko, ang sarap naman nun, nag-aalaga lamang ako ng anak, pero so sa mga ganun, parang naipapasok ko kaagad yung sitwasyon ko. And sila na yung nagtatanong, nag-message sa akin, ano yung negosyo mo? Paano ba yan? So hindi ako talaga yung totally ako yung nag-a-upload. Yun na. Kailangan pero maging aware. Kung mag-approach, kung kaya nyo naman po mag-approach, kasi yung ibang mga leader ko, sila naman yung nag-approach. Yun doon sila magaling. Kaya, nakita ko lamang dito sa AIM Global, ano yung galing mo po talaga. Kasi, lahat tayo may kanya-kanya tayo na talent. Kumbaga, kung paano natin makukuha, may kanya-kanya tayong talent. Baka may approach sa akin, maganda. Pero yung kanya, baka may sarili kayong talent na pwedeng gawin na makakatulong sa kasi kung maging ikaw dapat. Kung magkakatotoo ka, kung halimbawa, meron kasi mga posting din sa mga apply na hindi natin pwedeng i-kopya kasi for example, entrepreneur yun. Kaya mas maganda po na yung mga posting ninyo, sarili nyo talagang iya. At ikaw talaga yun. Halimbawa, OFW ka na habang nagtratrabaho ka, nakaka-encash ka ngayon. Habang lockdown ka, may income ka ngayon. Malaking po yun, nakaka-motivate po sa mga kapwa OFW natin. Kung minsan, pag kinokopya natin yung mga posting ng mga apply natin, yung mga kapwa OFW natin, ang pakiramdam nila, ang yabang-yabang mo. Kasi, hindi ka pa naman mayaman, pinupost mo yung post ng apply mo na mayaman. Kaya kung minsan po, na hindi nakaka-relate sa sitwasyon mo, yung post mo, kasi kopya ka lang ng copy. Ako po marinig message ni Apnay, DC, pero may tanong po ako, di ba po OFW din siya, ano po kaya ang nagpatibay sa loob niya nung nakapag-for good na siya? So yung nakapagpatibay po sa akin, yung kinukutya ako ng family. yung halos palayasin na yata. Yung bang tipong pagkakaharap yung mga pininsan ko, pinapahiya ako ng tatay ko kasi power daw, yung ganon. Yung ginagaya ng tatay ko, yung ginagawa ko na lagi akong may katawagan sa phone. Parang sabi ko, darating ang araw, patutunayan ko talaga na totoo to. Hindi ako bibitaw. Kasi meron akong dapat patunayan. Kung titigil ako, parang sila yung panalo. Kaya kailangan ako dapat, whatever it takes, magtagumpay ako. Kasi hindi lang naman para sa akin yun, para sa pamilya ko. So ito, isa sa mga panalong nakuha ko. Isa sa mga di ba? Kailangan patunayan sa asawa. Pag negative ang asawa, kailangan, di ba? Kasi para sa pamilya yun gusto mong maging okay kayo. Pero hindi, kuminsan kasi, money talks. Mahirap din yung magyabang ka na walang nakikitang resulta sa'yo. Kaya kailangan talaga much better magka-resulta ka and for sure pagtutulungan nyo ng asawa yun. Okay na, naging okay mas lalo kasi nung naunawaan niya, naging sa mga kapwa-couple na medyo negative yung asawa, naging testimony pa yun, di ba? Instead na iiyakan ko ngayon dahil negative asawa ko, testimony pa, naka-encourage pa, di ba? Di lang negative, maganda pa rin. Maganda pa rin ang kinalabasan niya. Kasi kung naging positive ako nung araw na yon, baka hayahay lang ako. Baka hindi niya tatrabahuin, gano'n. Kaya yung sinabi ka ni Kahukom po kanina, na extra ando pa rin yung tinatawag na kasama pa rin siya. Sa mga nag-discourage. Oo, gano'n siya. Kahit din naman ako nung hindi ako naniniwala sa kanya, nung nasa Saudi ako, nung post siya ng post, pinipilit niya sa akin na i-share ko yung business, na hindi ko talaga maunawaan. Kahit ano yung feeling mo na, kahit ano yung isalpak sa'yo, pabasa, panood, yung wala talaga papasok sa isip mo kung maganda ba to, hindi. Ganun siya.
Kaya lang naman ako naging open. Lahat ng mga dahilan ko po noon, nung nakauwi na ako, hindi ko na kayang pa, kumbaga, sabi na yung dahilan ko noon na hindi ko magagawa to. Kasi pamilya ko versus binigyan ko siya ng ultimatum eh. Kung ayaw niyang gawin global, hiwalay kong hiwalay. Dinala niya ako sa office. Dinala niya ako sa office. Kung baga wala na ako magawa nun eh. Kasi hindi ko magpanood yung mga post niya, yung mga video. Pero hindi mo po kasi masasabihan ng gano'n yung asawa kung lahat parehas kayo na ng pagkukuhanan. Kahit mag-ano ka doon na gano'n paano yung anak nyo. Di kahit siguro mag-away kayo magdamag ay araw-araw. Hindi mo na ipipilit talagang i-grab niya yung global. Kaya dapat talaga po ang gawin nyo kahit na mahirap kasi kumbaga ikaw versus sa lahat na nakapaligid sa'yo. Kasi hindi siya ganun agad na resulta mo. Ida-down ka hanggang sa ma-discourage ka talaga. Kaya ang unang gawin mo, lumayo ka sa lahat ng mga nagdi-discourage sa'yo. Kaya ang ginawa po namin, kumuha kami ng standard sa Makati. Kasi kung doon sa Nueva Ecija kami, talagang lalamunin po kami ng doon. Kasi negative doon eh. Mapoforbid ka, lahat ng imbis na makakahataw ka. Walang internet connection doon wala sa bundok. Kasi sa Pantabangan. Saan ba kayo? Gandos ba? Saan kayo? Pantabangan. Anong bayan mismo? Hindi. Sa anong barangay? Sa Sampalo. Dito na kayo. Kumbaga hindi pa ng internet, wala pa. Kumbaga kung siya talaga probinsyang po siya. Between Rizal and Pantabangan, di ba? Apo, tama. Yung tama. first na barangay ng Pantabangan. Gandos. Kapitala. Sa Gandos. Papasok papunta sa may ilog, sa bukid. Bundok. Buntok pa. Oo. Talagang hindi pa po siya sakop hindi talaga makuha ng internet talaga. As in, until now, kailangan mo pang itaas yung kamay mo para lamang ka ng internet. Hanap ka talaga. Lalagay sa kawayan yung lalagay sa kawayan yung cellphone Yun yung Kaya hindi kami nakakatagal talaga po ng probinsya dahil yun nga po unang internet connection, mahirap signal. Kaya kailangan mo talagang kumausap ng mga tao, yung mga partners po natin international. Kaya hindi pwede na lagi ka naka-offline. Sa mga may asawa na negative, natural lang po yan. Kung nauna nyo na ipakita na sa kanila yung kaganda ng in-global, huwag nyo sila basta-basang itulak. Huwag nyo pong bitawan. Kasi, for example, yung mister ko, may sasakyan na kami. Yung first na sasakyan namin sa Innova, may sasakyan na. Pero gusto pa niyang bumalik sa abroad kasi sabi niya iba daw yung income ng lalaki. Siyempre, bilang lalaki, gusto rin na magkaroon ng sariling income. Pero sabi ko nga, bakit di mo pahatawin sa in-global? So, medyo talagang mga first 3 years namin talaga, nandyan yung bangayan pa rin bilang mag-asawa. At talaga kasi hindi pa kami magkasundo talaga. Pero dahil sa training, kaya napaka-importante po na may training din kayo. Na madidevelop kayo kung paano unawain yung isa't isa. Bilang, iba kasi ang pagiging networker sa empleyado or sa ibang mga trabaho. Iba po kasi talaga eh. Kaya, kailangan makapag-adjust po kayong mag-asawa. Ikaw din na nag-positive na nauna. Ikaw talaga yung dapat mag-adjust ng todo. Hindi ko rin alam. Depende rin kasi sa mga may asawa. Kasi sa akin noon, bakit na hindi ako bumalik nasa abroad noon. Nung nakita ko ang global, yung sabi ko, siya na rin naman na kapag kaya nga ako mag-OFW, pagtatrabaho sa ibang bansa, para kumita ng pera. What if kung dito na lang namin ito, yung namin, yung kakayanan namin, yung talang sipag, ganun din naman. Pera din naman ang kailangan mo para kasi nung araw talaga, nung
parang 6 months pa lang, hindi naman ganun pa kalakihan ang kinikita rin ni Apme. Sa akin noon, nagsisimula pa lang ako noon. Kaya, ang inisip ko naman noon, mas mabuti i-part-time ko na lang muna ang global, tapos balik empleyado ako, parang ganun siya, abroad. Yun nga lang, parang ang nakita ko kasi, parang mahirap. Hindi ko naman sinasabing mahirap, pero mahirap talagang gawin din ang pag-network kung ikaw lang mag-isa. Kung wala kang katulong talaga. Nakita ko kasi sa kay Mrs. Kay Apme na ang dami niyang kinakausap. Halos hindi na po umaalis sa may dati sa laptop Ay, freedom ba to? Sabi ko. Yung bibigyan na lang ako na makain. Tatayo lamang ako para pero worth it po lahat. Worth it naman kasi nung araw nung nag-OPP kami, talagang gabi, yung gabi ginagawa naming araw. Pag-araw naman, depende pa rin kasi pupunta kami ng office para bumili ng resultat, tapos bumili ng mga package, ganun ang ginagawa namin. Kaya nung naisip ko na ganun pala ang hirap, sabi ko, ganun din, maghihirap din naman ako sa abroad. Sige, tuloy na natin to, sabi ko. May boss ka sa abroad Ganun na lang ginawa namin. Kaya, be thankful po yung mga kapwa OFW, be thankful po sa mga nag-a-assist sa inyo ng mga upline. Pakaswerte nyo po kung may mga upline na nag-a-assist po sa inyo ng 100%. Kasi po, hindi natin nakikita yung mga ginagawa ng mga upline. Kasi ang mga ginagawa ng mga upline dito sa Pilipinas, nakikita natin na ang sarap ng mga nakakain nila, kumakain sila sa masarap, nag-meeting sila, ayan. So, ayun po, nung umuwi kami, marami pa rin kaming naririnig na sa pamilya namin na bakit daw iniwan namin yung pagiging OFW, secured na yung income namin doon. Bakit kapares pa kami mag-asawa na wala nang trabaho kasi iniwan na namin, umuwi na kami, umasa kami sa InGlobal. Paano kung magsara? Ano yung mangyayari sa amin? So, noong 2012, yung struggle namin nandun pa rin dahil nga parang sinunog namin yung barko. Wala kaming ibang pinagkakitaan kundi InGlobal lang. And tinuloy-tuloy namin kahit na medyo normal naman na mahirap. Pero ang masasabi ko, mas mahirap po maging OFW. Mas mahirap po yung malayo sa pamilya. Ano na lamang yung hirap, nakasama mo naman yung pamilya mo. Wala naman pong madali sa pagyaman, di ba? So, hindi siya ganun kadali, pero masarap pagkakasama yung pamilya. So, ginawa namin tuloy-tuloy, nag-assist kami ng grupo, tininabaho namin, sinipagan namin. So, yung 2012, 6 months na full-time namin na ginagawa, doon na kami nakakuha ng sariling sasakyan. And then, 1 month lang pagkakuha namin ng sasakyan, ito nga nakuha namin tong townhouse yung tinitirhan namin ngayon. Ito yung kwarto namin. Sa kwarto kami ngayon Ayan. So, nandito kaming mag-asawa lang kasi nasa probinsya yung mga bata. So, biruin nyo yung isa sa mga pangarap ng isang OFW na magkaroon ng sariling bahay, di ba? Yung kahit kasi, nung una kasi ang sinasabi ko, kahit bahay kubo lang, basta masabing sa amin. Kasi kahit nasabihin kubo, nasa worth 300,000 yun Kung magko-compute lamang tayo ng magagasta sa pagpapatayo ng bahay, masasabi natin na yung simpleng pangarap pala parang napaka-expensive kung tutukusin. Kung ang panggagalingan lamang ng pagpapatayo ng bahay natin, yung sinasahod natin abroad. Na ano man tayo, yung sahod natin abroad talaga, kulang na kulang, di ba? Sa lahat ng mga OFW, alam kong nararanasan nyo yun na kahit gustong-gusto nyo, kulang pa rin kasi ang mahal ng pagpapaaral, ang mahal lahat. So yun siya, nung nagkaroon na kami ng sariling sasakyan, nagkaroon na kami ng sariling bahay, doon na medyo nag-positive. O, di ba? Medyo pa lang din yung angkan namin. Medyo nag-positive yung angkan. Na
nasabi nila na, totoo pala talaga yung si AIM Global. So lahat ng nagtawa sa amin, marami kasing nagtawa sa amin, mostly talaga sa pamilya, yung lumayo, medyo talagang dinadown kami sa pamilya talaga. So sila yung pinaka-challenge sa amin. Pero thankful ako kasi may mga ganun. Kaya kung ano man yung nangyayari ngayon sa network nyo, magpasalamat po kayo. Kasi kung wala namang nang gaganon sa inyo or walang nag-discourage sa inyo, hindi nyo po ipaglalaban si AIM Global. Tama po ba? So, ayun siya. Hanggang naging tuloy-tuloy, ayun na, nagkaroon na kami ng, yung family ko na negative, yung father ko na negative, nagkaroon din siya ng sarili niyang sasakyan doon sa Nueva Ecija, and then nakapagpaano na rin kami ng farm doon sa Nueva Ecija. So yun yung tinutuluyan ngayon ng family ko doon. Aside doon, yung mga pangarap na masasabi ko na, di ba yung sabi nila na yung pag magkaroon ng condo hindi maganda yan kasi sabi mga ilang years lang yan tapos mawawala na. Pero ang ano po pala, pag may pera ka, maganda yan. Nagiging pangit lamang kasi yung mga bagay-bagay. Depende sa mindset sa atin, tsaka depende sa magiging laman sa atin. Para lamang hindi masaktan na mangarap, ayun, yung ikinuha niya natin, nasabi natin na pangit, mga gano'n. Pero kumbaga po, kung tinatrabaho niyo yung trabaho niyo, tinatrabaho rin po ng mga upline dito, napakalaking part po ng success namin, yung merong upline na sumusuporta sa amin. Kasi nung nandito na kami at kami yung nagsusuporta sa mga leader namin, hindi pala ganun siya kadali, pero kailangan mong grabe para sa grupo, para sa pamilya. Ang kukuha ka ng remittance, kakausap ka ng tao, kukuha ka ng remittance, magpapadala, magpa-LBC, lahat talaga. Kaya lahat tatrabahuin. Pero be ready lamang kasi lahat naman ng trabaho ibibigay mo talaga. Kung nagtatrabaho ko sa pagiging OFW na almost 16 hours, dito sa AIM Global, 16 hours sabihin na natin magtatrabaho ka, pero ang income mo po, parang yung pang 1 month mo as a OFW, 1 day mo lamang sa AIM Global. Yun naman yung yun naman yung masarap. Saka nagsimula naman talaga yan sa mindset ko na kaya mo ginagawa to para sa kanila. Ganun. Para sa ganun, kailang ipadama mo sa kanila yung ginagawa mo para din sa kanila. Ganun siya. Para mo gawin ang inyong. Ganun siya. Opo. Sige, meron po silang katanungan. Baka nasobrahan na kami ng nasasabi. Hindi. May mga tanong pa ba kayo? Napakaganda ng mga ang galing ng ni Brad. Ano? Ang galing na niyang mag-talk. Si Brad. Hindi lang naman ginagawa ko, kumakausap ko talaga ng tao. Kay meron daw siyang tanong. Pwede niya i-type kung hindi siya mapagsalita. Pero may tanong po ako. Di po pa. Pero okay na, di po ba? Pwede niya naman na i-type May tanong pa? May tanong pa? Sige po, magtanong kayo at lumalakad po ang talent fee ng ating guest. Naman po, okay. Mahal po ang babayaran natin dito. Kaya lisan po niyo ang pagtatanong. At Jong, pinapatanong masaya na ako. Tapos ang parang din talaga. Ayan daw, mag-start po. Galaw, nagbenta po ba kayo ng product? Benta po ba kayo ng product? Noon po kasing nag-for good ako, wag po kasi sa akin, sa grupo ko, naranasan kasi namin na nung mga medyo based sa experience yung sasabihin ko po. Ako nag-for good. Tapos maraming mga sumunod na nag-for good. Ang maiaano ka lamang, wag po kayo mag-for good. Hindi ka po stable yung income mo or na doble yung sinasahod nyo sa abroad. Kasi kung mag-for good kayo na
kumbaga, yung, kasi bibitawan yung trabaho nyo eh. Bibitawan nyo yung no. Kumbaga, nag-i-income kayo ng 20,000 a month. Tapos, kayo na hindi pa kayo nagte-20,000 a month sa in-global. May mga pangangailangan, panggastos yung pamilya nyo. Ngayon, para masuportahan yung pamilya, kung ano-anong racket yung ginagawa ninyo hanggang sa dumating sa point na hindi nyo na matrabaho sa in-global. Maraming ganun po na nangyari sa grupo ko. Na dati, sa 500, pero ganun nga, na-defocus kasi hindi stable pa yung income niya, bumalik ulit abroad. Kaya ang ano ko po, sa mga OFW na gusto mag-abroad, be sure na bago kayo mag-abroad, kumikita na kayo ng consistent monthly na doble sa sahod nyo. Bitawan nyo na yung pagiging OFW nyo. Kasi pag uwi nyo ng Pilipinas, lahat sa in-global manggagaling yung panggastos nyo. Ngayon, para ma-focus kayo sa trabaho nyo, at least hindi nyo iniisip yung ginagastos ng pamilya nyo kasi meron na kayong income sa in-global. Meron na kayong, kasi puro palabas pa po, pagka nagsisimula pa lang kayo sa pag-for good, kasi doon na lahat kukunin sa sahod nyo sa income nyo sa in-global, doon na kukunin lahat yung gastos nyo, kuryente, tubig, tuition ng bata, yung pangkain, doon na sa in-global lahat. So, dapat sustain pa rin yung 20,000 nyo doon. Tapos yung another 20,000, yun yung panggalaw nyo para hindi kayo mag-iisip. Makaka-focus kayo sa kung ano pa yung gagawin nyo. Makaka-focus talaga kayo sa network. Hindi kayo madidipo. As long na hindi pa naangatan ng in-global yung sinasahod niyo dyan, wag muna po kayo mag-for good. So, nung nag-for good ako kasi, kumbaga stable na yung grupo ko. Yung first attempt ko po kasi na nag-for good ako, 15,000 a month pa lamang yung sahod ko. Tapos nung napansin ko, parang tumigil yung grupo ko dahil nawala ako sa Hong Kong, bumalik ulit ako. So, nung bumalik ako, ayun, trinabaho ko siya, 7 months na pagbalik ko, doon pa lamang biglang talagang lumakas yung grupo ko. So, umuwi ako, 40,000 na yung monthly ko. Doon na-sustain at tuloy-tuloy na ang ginagawa ko na lamang noon, mag-OPP, mag-assist ng grupo, bumili ng global package. Wala na akong, hindi, benta. So, yun. Hindi po kasi ako magaling sa benta-benta. Nagpo-post ka na ngayon, no? Yung panggalaw, pero ngayon, nakakabenta ako. Quarantine, nakakabenta ako. Riders lang kailangan. Ngayon, customer yung lumalapit. Ayun. Yan po. Yung kay Annalisa Gunay, yung panggalaw, yung income ko na po, yung panggalaw. Kasi 40,000 naman, 20,000, 20,000, yun yung panggalaw. Basta pag-aralin lang nila yung mga gastusin mo. Kung nandito ka sa Pinas, dapat alam mo yung mga gastusin mo. Nakaplano. Tsaka wag ka, alimbawa, kung kumikita ka ng 40,000, tapos, dapat wag ka munang kukuha ng property. Kasi baka mamaya, kumuha ka ng property, yung 40,000 na nasisiro ka kasi bayad sa property, tapos yung bayad sa panggastos sa bahay, wala nang natitira sa'yo. Darating sa point na parang hindi mo na mapipil na kumita ka sa in-global kasi ang dami mo na palang utang na binabayaran. Kaya dapat medyo ma-manage mo din yung yung income mo. Nung kumuha kami ng sasakyan, inipon muna namin ng 6 months na inipon namin. Tapos, yung kalahati, binayaran namin. Tapos yung kalahati, 2 years to pay. Ganun kami pagka kumuha ng property. Hindi pwede tumagal. Hindi pwede laki kasi ng interest. Una na yung interest, or hindi naman din kaya ng i-fully paid kasi nga may mga gastusin pang iba. Kaya dapat medyo handle dapat mo. So, ayun siya. Tapos, every year, dapat, pag kumikita ka na, every year, pag na-fully paid mo na yung isa, kukuha ka ulit ng another property. Huwag mong pagsabay-sabayin. So, yun yung, sabi ko na, first na na-fully paid namin sa sasakyan, and then,
another year lang yung bahay na, yung si Camaro, si Kondo. So yung mga ganon. So ngayon, hindi kami medyo may kondo tayo. May kondo pala kami. Kondo. Ongoing pa rin yung kondo namin. Kondo, saka depende naman kasi sa trabaho mo. Kung paano mo siya gagawin. Sa amin kasi kami dalawang mag-asawa eh. Kung mag-isa ka lang na gagawin ito, sure ako talaga mababurnout ka. So ito, May paano po kay May Manansala, OFW to sa Hong Kong, namit ko to eh. At May, paano po ninyo ina-OPP mga OFW or ibang lahi? Sinisend po ba ninyo yung OPP? Ang OPP po kasi namin pa rin, hindi pa rin kami magbabago. Yung parang read mode. Kasi tinatry ko naman na mag-live. Ewan ko ba, parang hindi ako nagagandahan sa itsura ko sa screen. So, kaya hindi nasusustain. Kasi parang sa ibang lahi, di ba? Ang ginagawa na sa ibang lahi. Sila na po yung nag-OPP. Kasi yung mga leader ko sa, limbawa po, yung sa Burkina Faso, doon yung malaki yung grupo ko. Friends. Bali, hindi po kasi ako yung nakapag-OPP sa kanila. Yung ibang mga leader ko, kasi more on, magaling ako sa duplication ng leader. Doon ako talagang magaling sa pagduduplicate ng leader. So, yung mga leader ko naman na French, kumbaga parang binuboost nila ako. Makita lamang nila ako sa screen kahit hindi naman nila ako naiintindihan. Tapos picture lang, hi lang, tapos wala na. Tapos mag-post na yan na power motivation from mentor May Teresita Agustin, pero nag-hi lang pala kami. So, ganun. So, yung OPP po, read mode pa rin. Di ba, meron tayo yung script ng OPP read mode. Pero yung mga question and answer saka dapat yung kasi depende sa mga nandun na video dapat pala may makapag kung anong bansa yon, makapag-create ka ng makapag-duplicate ka ng leader doon sa bansa na yon. Opo, para opo. siya Opo. Ganun kasi ginagawa kasi sa mga leader ko, sila na talaga, kumbaga pinakilala lang nila ako na grand upline nila, pero hindi naman, pag pumupunta sila dito, ayun, sila yung nag-adjust kasi hindi nga ako marunong mag-French, tapos hindi sila marunong mag-English. Nag-adjust sila, inaral nila si English para lamang maintindihan nila yung sinasabi ko. Kasi ang hirap intindihin ng French eh. Hanggang bonjour lang ang alam ko. Kapag tinatype naman po, may translate na nakalagay doon. Ano pa po yung mga tanong? Marami pa yan. Ma'am, good morning po, ma'am. May tanong po ako. Before po kayo nag-for good as an OFW, ano po yung pinakamahirap na naranasan nyo as a member of Team Global? Ang mahirap na naranasan ko talaga yung discouragement talaga ng family. Kasi biruin mo, asawa ko, magulang ko, biruin mo yung magpo-for good na lang ako. Sabi ko sa biyanan ko, hanap ka ng matitirhan natin dyan sa Manila or hanap ka ng condo na ready to move in. Biruin nyo, tinatawanan ako ng biyanan ko kasi sabi, papakuha daw ako ng kondo. Tapos uwi na nga ako, tapos magpapakuha pa ng kondo. So yung talaga hindi naghanap ng kondo yung biyanan ko kasi hindi nga naniniwalang may pera ako. Kaya, ang mahirap talaga, kalabanin mo yung discouragement kasi ang kalaban mo dito mismo sarili mo eh. Kung bibigay ka, talo ka. Kasi kung kaaway mo na yung sarili mo, ayaw mo na, wala nang laban yung pangarap mo. Kaya ang pinakamahirap sa lahat talaga, ang hirap labanan pagka nai-stress ka, di ba? Ang hirap labanan pagka nadadown ka. Pero kailangan mong labanan. Kailangan. Kahit na ang isipin mo, pagka negative ka, matwist mo yung sarili mo into positive, napakahirap yun. Pero kailangan mong doon papasok yung mga training na mga... Tsaka ang mahirap po, pagka magpo-for good ka, decision making. Kasi, halimbawa, yun sa akin, kababalik ko lamang ng Hong Kong second contract. Tapos, 7 months ko pa lamang nakababalik ng Hong Kong. Ngayon,
kumbaga okay na kami ng amo ko kasi pangalawang kontrata na. Tapos ang sarap na ng buhay ko doon. Open ako mag-Facebook. Hindi na ako pinapakialaman ng amo ko. Nagagawa ko na lahat. Maghapon silang wala. Pero yung decision na i-terminate yung amo, ang hirap kasi okay na siya eh. 'Di ba? Ang hirap makahanap ng magandang amo. Tapos magde-decide ka na ikakat yung kontrata para lamang umuwi. Nung nagpaalam ako sa amo ko, ang sinangkalan ko, asawa ko. Ako na naman. Lagi na lang ako. Sabi ko sa amo ko, ma'am, ako uwi na ako. Kasi yung asawa ko, gusto na niyang umuwi ako para makasama ko yung anak ko. At ako na lang mag-aalaga sa anak ko. Pero syempre, nakakanginig ng laman ding magpaalam, di ba? Kasi 7 months na lang eh. Tapos, nung nagpaalam ako, sabi ng amo ko, I will kill your husband. kasi Marinig ko na naman. Bakit daw ako uuwi ng Pilipinas na walang mangyayari sa akin, mag-aalaga lang ako ng anak. So, ayun. Decision making talaga, medyo mahirap. Magde-decision ka na kung uuwi ka na ba, kung kaya mo na ba, kung ready ka na ba. Dapat handa ka sa lahat ng yun. Kasi pagdating mo dito, parang plano mo? Ano ba yung gagawin mo? Kaya mo ba? Tatawanan ka? Kasi wala ka pang pera wala ka pang maipakita na pag-uwi mo. Kasi tamang pang gastos pa lang. Sana magawa natin to sa grupo. Ang dami nila yan. Ang ganda tignan. Okay, magtanong pa po kayo. Bilisan ninyo pong magtanong. Samantalahin nyo na kasi paminsan-minsan lang po natin makakausap ang ating mga guests. Mga busy po yan. Pinakiusapan ko lang po na biruin nyo yung may mga taping pa lockdown ngayon. Mga artista po yung mga kinukuha natin dito para magsalita. Nakita niyo naman, magmula po na nag-umpisa tayo, wala tayong naging guest na pangit. Puro pogi at maganda. Hello, Apps. May tanong po ako. Sa mga OFW po na mga downlines mo or mga leaders mo, so ano pong ginagawa mo? Paano mo nagagawang ma-duplicate sila ng ganun kabilis? Anong mga techniques po ang ginagawa nyo? Since po kasi hindi ako pag nag-uusap salita ng salita. Mag-on the spot po ako kahit na, halimbawa, pag may OPP, hindi po ako yung laging speaker. So, kahit na, halimbawa, para pagdating na araw, kahit na hindi ako online, kaya nila. Kasi kung ang po, mindset ko po sa kanila, kung ako yung magsasalita, ako yung gagaling. Ako yung So, paano kayo pag hindi ako online? Paano kayo pag wala akong So, binibigyan ko sila ng task. Binibigyan ko, halimbawa, kung sino yung magpa-product demo. Kung bago pa lang at ka-join pa lang, okay, kahit isa, i-introduce mo lang yung may-ari, okay na yun. O kaya, kung hindi pa niya alam, okay, sige, kahit basahin mo, kahit nakikitang may hawak kang business guide, okay lang yan. Ang importante, medyo i-conquer mo yung takot mo na magsalita. Medyo naunti-unti sila. Hanggang sa, parang naging, na lang ako, scene mode na lang ako sa kanila kasi sila kaya na nila. Okay po. Pero kadalasan po ngayon, more on, video na lang. And talagang video sa prospect natin. Pero para sa'yo, ano po yung, ano pong mas okay para sa'yo lang po? Read mode presentation or video presentation? Sa amin po, read mode pa rin yung mas read mode pa din po. Ginagawang presentation. Kasi yung sabi kasi, parang lang sila napadaan lang nila. Pero yung read mode na hindi sobrang haba. Yung introduction. So, ang mo po online is read mode presentation. Apo. Pero nag-a-adjust naman ako. Trinatry ko namang mag-live. Trinatry ko mag-live sa grupo pa lang. Kasi nga, hindi pa ako handa sa labas ng Kahit
sa mga friends ko sa Facebook, hindi pa ako madalas nakikita sa wall ko na nagla-live ako. Kasi hindi pa ako ganun ka-confident na mag-live sa wall. So, nagpa-practice ako. Hanggang ngayon po, upline. Hanggang ngayon, hindi ka pa nagla-live. Sa grupo, sila pinagpa-practicean ko at least kahit paano. Tapos, pagka nakita ko medyo okay naman yung presentation ko doon, yun, yung dina-download ko, na-upload ko sa YouTube. Pero pagka medyo nakikita kong hindi ka nice, Rachel Joe, grabe na. Ano pa rin ba? Nakabahan pa rin. Pero yung ginagawa mo upline, ikaw po ba yung nagko-closing? For example, yung downline mo nagpe-present ng ikaw po ba yung nagko-closing or sila? Scene mode lang ako. Scene mode lang. Kasi, oo, scene mode lang ako dun sa mga presentation nila. Kasi nga, ang tinitignan ko yung ginagawa nila. Tapos once na may napansin ako, i-message ko yung PM. Message ko yung speaker. Tapos binibigyan ko ng tip kung ano pa yung mga dapat niyang gawin. Ganon. Tinitignan ko lang yung ginagawa nila. Hindi ako yung... Kasi kung laging nandyan, kumbaga parang kinakabahan maglabas ng potential yung pagka ikaw na lang na ikaw yung parang kakabahan ng mag-share yung iba kasi yung kasi sa story ko parang hindi pa ganun ka di ba? Pag mag-share, parang ganun yung isipin ng mga baguhan. Ang ini-encourage ko kasi kahit baguhan ka, yung magbago man lang yung pananaw mo sa buhay, malaking bagay na yun. So, ganon. So, sa mga OPP, nandun ako, pero pagka sinabihan ako mag-share, nag-share ako. Pagka hindi ako mag-share. Sila. Kasi kung minsan sasabihin nila mag-share ako, pero na-share na nila yung story ko. Kung na-copy na nila doon, forward na nila yung video, wala na akong sasabihin. Kasi nandun na sa nila, sa presentation nila. Galing. Thank you, upline. Welcome po. Apo. Okay po, Gagawin po namin yun. Yes, overtime na tayo. Ang dami, malaki na babayaran natin dito. Okay lang, Upjong. Mayaman ka naman eh. Yan ang paano. Pagka siningil talaga ako nito, baka hindi ka nung pambayad ko. Nakita nyo kung gaano kalaki ang babayar, ang sisingil UPP lang yan. UPP lang yan ni Upjong. Malaki ang TF. Pang-share lang. Share lang sa grupo ko kung paano mag-build. Yes. Thank you. Napakaraming salamat. Maraming salamat at May and brothers. Napakaraming salamat sa inyong mag-asawa. Sana ay ma-invite pa namin kayo uli sa mga susunod na panahon. Hanggang hindi pa tayo nalalagay sa normal. Sabi nga kasi kumbaga sa akin abnormal pa ang panahon ngayon. Kaya ito ngayon susunod siguro habang nandito pa tayo naka-lockdown baka at kung hindi pa matatapos ito kaagad-agad, pwede siguro invite namin kayo uli second round. Ang na-realize ko. Tapos pwede rin kayo pagka kayo ang guest, pwede kayo magpapasok din ng mga sa inyo. Pwede 'yon. Okay, kaya naman ito hangga't ang capacity kasi capacity naman natin is 100. Okay. Kaya pwede rin kayo magpapasok pagka kayo guest dito. Okay lang yan. Wala namang problema tayo. Apo, OFW na kung paano yung ginagawa sa... Yes, ito lang naman na magagamit natin ngayon. Kaya maraming salamat sa inyo muli. Thank you very, very much. Thank you, Upline May. Upline, thank you very much. God bless you. Ingat po tayo dyan. Magkikita-kita pa tayo later. Thank you very much. Thank you. Live na po kami, Apo. Yes, live lang po. Bye-bye.
Thank you. Bye po. Okay, maraming salamat sa inyong mga nandito. Medyo tumagal pa tayo. Alam nyo, sobra. Ito na yata pinakamahaba natin ngayon. Ano? More than Oo nga. umabot tayo ng mahigit alas 4 sa mga nakapagkagapan. Naka-relate upline, OFW kasi lahat. Yes, maraming mga OFW nandito. May mga taga-kuhan natin, pasalamatan natin, yung mga nasa Saudi, dami dito, Saudi. Wah! Up Christian, nandiyan ka pala. Good Friday. Walang sound check, Christian. From Saudi, Kingdom of Saudi Arabia, Riyadh, ang mga nakita pa rito, puro mga OFW. Up May ng Hong Kong, andito pa rin, no? Puro mga OFW na Kuwait, mga natira. Thank you very much po. Leave muna po ako. Maingay na dito. Kaya nga, sige, maraming salamat sa inyo. At bukas, meron pa rin po tayo. So, nagkita-kita tayo ulit bukas dito sa ating Zoom time. Yun na. Okay, Ang gagamitin po natin ngayon ay Zoom time. Parang show time. Ang Zoom time natin ay 2 p.m. At tayo naman, ang tawag sa atin ay Zoomnatics. Sumbi. Zoomnatics tayo ngayon. Kala ko sumbi upline. Zoomnatics, di ba? Zoomnatics, para mga fanatic tayo sa Zoom. Di ba? Yung fan tayo eh. Kaya yung Zoom time, lagi putukin na natin yan. Yan ang magiging ko natin ngayon. Itong ginagawa natin ay Zoom time. Kapag ka nag-invite ka, ang invite mo, attend kayo ng Zoom time. Ano yun? It's about what will you do during lockdown? How will you make yourself productive during quarantine? Yun yung natin sa Zoom time. Okay? Pag nag-invite kayo, attend kayo ng Zoom time. Okay? Yun ang gagawin natin. At magkita-kita tayo uli bukas sa ganitong oras. Sa ganitong natin. Maraming salamat sa inyo. And good morning sa inyo. Back to you, Loic.